Magandang araw mga kapanalig. Ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang dalagang minamaliit ng kanyang mga kamag-anak dahil mahina raw ang kanyang utak. Ngunit magugulat sila at biglang babait sa bandang huli nang matutunghayan nila ang narating nito sa buhay. Taas ang noo ng ginang na si Silvia na ipinagmamalaki ang kanyang anak na si Belle. Magtatapos kasi ito ng kolehiyo ng may karangalan. Sa galing ng anak ko ay hindi siya mahihirapan na makahanap ng magandang trabaho sa paliparan. Pangarap niyang maging isang flight attendant. Bukod sa malaki ang sahod, ay makakarating pa siya sa iba't ibang bansa. Pagmamalaki ng ginang. Habang nagsasalita ito, ay nakikita niya ang pamangkin niyang si Maylin. Nilalapitan nito ng iba pang mga pamangkin upang tanungin sila sa ilang bagay. Maghiliw naman itong sinasagot ng dalaga hanggang sa sawayin sila ng masungit na tiyahin. Mga bata, bakit kayo nagtatanong dyan sa ate Maylin nyo ni hindi nga nakapagtapos yun ng pag-aaral ng high school? Dito kayo magtanong sa ate Belle nyo dahil matalino ito, nakapagtapos sa isang magandang universidad at may karangalan pa. Sambit ng ginang na si Silvia. Bahagyang napahiya si Maylin. Hindi naman siya makalaban sa kanyang tiyahin dahil alam niyang totoo naman ang mga sinasabi nito. Hindi talaga siya nakapagtapos ng pag-aaral sa high school. Ngunit, hindi naman talaga mapuro ang kanyang utak. Hindi siya nakatapos ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Sunod-sunod kasi ang naging dagok na dumating sa kanyang pamilya. Nagkasakit ang kanyang ina at naaksidente naman ang kanyang ama. Nang maulila, ay tanging siya na lang ang inaasahan na tumingin sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magbanat na agad ng buto. Tindera sa palengke itong si Maylin. Bukod sa pagtitinda, ay nagtitinda rin siya sa mga kapitbahay. Nagpapahulugan siya ng mga paninda at nilalagay niya ng kaunting tubo. Nang sa gayon, ay may dagdag silang kabuhayan ng kapatid. Ayaw niya rin kasing pahintuin sa pag-aaral ang kanyang bunsong kapatid dahil para sa kanya ay mabuti nang siya na lang ang walang marating sa kanila. Ang kinakasama ng loob ng dalaga ay ang maliit na tingin sa kanya ng kanyang kamag-anak. Lalo pa at mahilig siyang ihambing sa pinsang si Belle. Aminado naman siyang wala siyang ibubuga dito. Ngunit hindi niya maiwasan ang maghinanakit dahil mismong kapamilya niya pa ang nanghahamak sa kanila. Upang hindi madamay pa ang ilang pinsan, ay pinagsasabihan na lang ni Maylin na doon na lamang sila magtanong kay Belle. Ang akala niya ay titigil na ang kanyang tiya sa pangungutya sa kanya, ngunit hindi pa pala ito tapos, lalo na nang makausap nito ang kanyang mga amiga. Siguro ay matatalino ang lahat ng lahi niyo, ano? Nabalitaan ko rin kasi na yung isang pamangkin mo ay nagtapos din ng may karangalan. Saad ng isang kaibigan ni Silvia. Nako, hindi lahat. Nakita niyo ba yung babae na yun? Pamangkin ko rin yun. Pero napakahina ng kokote niyan. Maraming pagkakataon na pinag-aaral ng magulang pero talagang hindi makapasa. Kaya hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon kahit makapagtapos ng high school. May mga ganyang uri talaga ng tao, ano? Yung mahirap umintindi kahit paano mo pa ituro hindi talaga maintindihan. Kawawa nga dahil tsaka kung walang mararating yan sa buhay. Di tulad nitong si Belle ko. Pagmamalaki ng ginang. Minabuti na lang ni Maylin na umuwi na ng bahay. Sa totoo lang, ay ayaw naman niyang pumunta sa selebrasyon ng graduation ng kanyang pinsan. Ngunit pilit siyang pinapapunta ng tiyahin upang makatulong daw sa mga gawain. Dahil sa pakikisama ay pumayag naman siya. Hindi niya alam na lalait-laitin lang pala siya ng tiyahin at gagawing katatawanan sa mga bisita. Mula noon ay pinangako ni Maylin sa kanyang sarili na kahit wala siyang pinag-aralan ay hindi ito makakahadlang upang makamit niya ang pinapangarap na magandang buhay para sa kanilang magkakapatid. Nagpatuloy siya sa pagtitinda sa palengke hanggang sa may suwestyon sa kanya ang kanyang bunsong kapatid. Ate,
Alam mo bang pinagkakaguluhan ng mga kaklase ko ang bagong bukas sa tindahan ng mga bagong damit? Nang puntahan namin ang lugar ay hindi naman ito talaga tindahan, kung hindi bahay lang. Nagbebenta raw sila sa online at ang laki ng kita nila. Naisip ko kasi na baka pwede mong itinda rin sa internet ang mga tinda nyo sa palengke. Lalo na yung mga damit at bestida, kahit na ako na ang maghatid sa mga mamimili pagkatapos ng klase ko. Saad pa ng bunso niyang kapatid. Naisip niya Maylin na magandang ideya ang naisip ng kanyang kapatid. Noong una ay mga kaklase lang ng nakababatang kapatid niya ang bumibili sa kanya. Hanggang sa nabalitaan na ito ng mga taga-ibang lugar. Sa paunti-unting kita ay bahagyang nakaipon ang magkapatid. Huwag nating gastusin ang mga kinikita natin sa pagtitinda. Ipunin natin ng sa gayon kapag may magandang oportunidad ay may magamit tayo. Saad pa ng dalaga. Patuloy sa kanilang ginagawa ang dalawa. Nang malaman naman ni Silvia ang ginagawang pagtitinda ng magkapatid, ay pinagtawanan niya ang mga ito. Anong mapapala nila sa pagtitinda lang? Sa isang lipad lang ng anak ko sa eroplano, kapag naging flight attendant siya, ay baka kulang pa ang isang taong kita nila dyan. Napakababa talaga ng pangarap ng magkapatid na yan. Tatawang sambit ng ginang na si Silvia. Lumipas ang panahon at hindi nagpapigil itong si Maylin at ang kanyang kapatid sa pagtitinda. Hanggang sa umalis na ng tuluyan ang dalaga sa pinapasukan nitong tindahan sa palengke. Sumugal sa negosyo si Maylin. Hindi naging madali sa kanya ang lahat. Pabalik-balik naman itong si Silvia sa internet upang tingnan ang online tindahan ng kanyang mga pamangkin. Tuwang-tuwa siya nang malaman na padalang ng padalang ang pagpo-post ng mga ito. Hanggang sa isang araw ay muli silang nagkita. Papunta kami ng anak ko sa isang sikat na airline dahil may interview siya. Sigurado ako na sa pagkakataong ito ay magiging ganap na siyang flight attendant. Oh, kumusta naman kayo ng kapatid mo? Nakakain po ba kayo? Pagmamayabang muli ni Silvia. Ayos naman po kami ng kapatid ko. Kung yun po ang tinatanong nyo. Sige po at good luck po sa interview ni Belle. Aalis na po kami ng kapatid ko dahil may kailangan po kaming asikasuhin. Uwi ka naman ni Maylin. Sa susunod na magkikita tayo ay paalis na ang anak ko patungong ibang bansa. Kawawa naman kayo. Baka hanggang dyan na lang kayong magkapatid. Dagdag pa ng tiyahin. Hindi na lang inintindi ng dalawa ang pang-aalipusta ng kanyang tiyahin. Ayaw kasing sirain ng magkapatid ang araw nila. Sumakay sila ng jeep at bumaba ang mga ito sa isang malaking warehouse. Sa wakas, ay ito na ang pinapangarap natin. Sa laki ng kinikita natin ay kaya na nating upahan ang lugar na ito. Hindi na ako makapaghintay pa na dumating ang mga produktong galing sa ibang bansa. Unti-unti ay makakaraos din tayo sa hirap. Saad pa ni Maylin. Nang araw na rin yun ay nagsimula na ang magkapatid na ayusin ang naturang warehouse. Pagod man ay walang hindi kakayanin ang dalawa. Ngayon pa ba sila susuko? Ngayong halos hawak na nila ang tagumpay. Samantala, ilang araw na naghihintay si Silvia na matawagan ng kanyang anak sa pinag-applyan nitong airlines, ngunit bigo pa rin siya. Habang abala sa kanyang cellphone ay nakita niya ang post ni Maylin sa social media. Larawan nila magkapatid sa pagbubukas ng kanilang warehouse. Nang laki ang mga mata ni Silvia, ang akala niya ay namamalikmata lang siya dahil hindi niya akalain na ito na pala ang naabot na magkapatid. Lalo na itong si Maylin na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Agad nang pinuntahan ng ginang ang naturang warehouse at naabutan niya roon ang magkapatid na namamalakad ng kanilang negosyo. Ano ang ginawa niyo magkapatid upang magkaroon kayo ng ganitong kalaking pera? Ibinenta mo ang katawan mo, no? Isinala mo ba ang kaluluwa mo sa demonyo, Maylin? Sumagot ka. Bulyaw ni Silvia dahil sa labis na inggit. Wala akong pinagbenta ng katawan ko o ng kaluluwa ko, tita. Ano po bang sinasabi nyo? Lahat ng ito ay dugo at pawis namin magkapatid. Sagot pa ng dalaga. Pero nakasubaybay ako sa mga post nyo at hindi ko naman kayo nakikitang nakakabenta ng mga binibenta nyo.
Sagot pa ng ginang. Tiya, hindi na po namin kailangan pang mag-post sa social media dahil may sarili na po kaming website. Tsaka hindi na po kami kailangang magbenta dahil kami po ay supplier na. May mga nagbebenta na po para sa amin. Paliwanag naman ng bunso. Paano mo ito nagawa? Gayong wala ka namang pinag-aralan. Hindi ka nga nakapagtapos ng kolehiyo, di ba? Sipag at tiyaga lang po, tita. Tsaka abilidad at diskarte sa buhay. Aanin ko naman ang diploma kung gagamitin ko lang ito para hamakin ang kapwa ko. Mabuti nang sabihan akong hindi matalino, pero wala namang ginagawang masama sa iba. Sagot pa ni Maylin. Tsaka, huwag na po kayong mainggit sa amin. Hindi po ba't nag-apply ng trabaho si Belle sa isang airline at sigurado kayong matatanggap siya? Baka nga ang isang lipad niya isang taong kita namin. Saad naman ng bunso. Tiyempo na pagkasabing ito ng nakababatang kapatid ni Maylin ay may natanggap na tawag si Sylvia. Mula ito sa paliparan kung saan nag-apply si Belle. Ngunit isang masamang balita ang inihatid nito. Hindi raw nakapasa ang dalaga at tapos na ang paghahanap nila ng mga flight attendant. Ito na ang huling pagkakataon ni Belle para maging isang flight attendant. Matalino naman ang anak ko, ngunit bakit hindi siya natanggap sa trabaho? Samantalang kayong mga walang pinag-aralan ay nagtagumpay. Hindi ako makakapayag. Sambit pa ng tiyahin. Kung ako sa inyo ay maging masaya na lang po kayo sa tagumpay ng aming naabot. Baka sakali po na dapuan din kayo ng pagpapala ng Diyos. Tandaan niyo po na itinataas ang mga nagpapakumbaba at ibinababa naman ang mga nagmamataas. Hanggang sa muli po, Tia Sylvia. Nakakaalis na po kayo dahil marami po kaming kailangang gawin. Nakangiting sambit ni Maylin. Sa huli, ay matamis ang naging tagumpay ng magkapatid. Pinatunayan ni Maylin na kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ay hindi ito naging hadlang upang makamit niya ang pag-asenso na kanilang minimiti sa kanilang buhay. Maraming salamat sa panonood mga kapanalig. Sana ay nagustuhan nyo ang ating maikling kwento. At kung gusto mo pa ang mga ganitong klaseng ma-inspirasyon ng kwento, ay i-click mo na ang subscribe button. At isama mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Katulad nito. Maraming salamat mga kapanalig. At lagi tayong mag-iingat.